Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan. Ito ay yung update nung nangyari kanina. Baka bukas ko pa ma-vlog yun So, ito muna pag-uusapan natin kasi nagba-vlog ako ngayon ay May 19. So, maipapublish ko ito na May 20. Isang araw tayong delay. Kung ano man ang mangyari kanina regarding dun sa Wednesday daw, bukas ko pa siguro maiba-vlog yun. So, proceed muna tayo dito sa main topic. Ito ay tungkol uli dun sa dun sa bagong boss ni Tito Casper. Ito si Ka-Easy Jersey. So si Ka-Easy Jersey, 'di ba, nakakatanggap na ng pambabash regarding sa pagtanggap niya kay Casper. Reakan natin yung pahayag ni Ka Jersey. Guys, may nag-comment dito, no? Ito, galit na galit. Sabi niya, Galit na galit. aso, to, akalain mo nakahanap pa ng bobong bagong amo. Akala ng amo mo sisikat ka at mapaunlad mo negosyo niya. Alam ba niya na pa-blank mo yung magtataho? Okay. So, may nag-comment dito, galit na galit, no? Siguro basher to nila dati. So, unang-una, hindi mo naman kailangan pasikatin ang negosyo ko. Ang negosyo namin ay 9 years na ngayon. Yeah, no, for me, kumontra agad din. No? For me, iba naman yung pagkasikat ng negosyo sa tagal ng negosyo nyo. Kasi to be honest, ngayon ko nga lang nalaman yung yung Ka-Easy Jersey. Kung 9 years na yung negosyo nyo, sorry po, ngayon ko rin lang nalaman. Kung hindi rin na dahil kay Casper. 'Di ba? At kung tanong ko lang naman to kung hindi mo gagamitin sa marketing si Casper, para saan na ina-announce mo pa sa publiko? Hindi ko sinasabi na wag mong gawin yun Tinatanong ko lang naman. Para saan, bakit ina-announce mo pa sa publiko na ito si Casper sa atin na magtatrabaho? Kasi may magtatanong dyan, ano bang pakialam mo? Hindi ko pinakikialaman. Natuwa nga ako nung hinire niya Kaya lang sinasabi kasi ni Sir ay hindi niya naman gagamitin sa pagpapasikat si Casper. Ang tanong ko, anong purpose, bakit kailangang i-announce mo na hinire mo na si Casper? Kasi kung ang project mo, paunlarin mo ang buhay ni Casper, I think, mas magiging effective na magbago ang buhay niya kung hindi mo na siya isasalang sa social media. 'Di ba? Kasi kung makikita ng tao 'yan na nasa social media, maraming hihila pababa diyan kasi maraming galit diyan 'Di ba? Maraming anti-kulaong na kilalang kilala 'yan na alam mo na, 'di ba? Parang hindi naman tayo knowledgeable pagdating sa social media, kung anong mga ginagawa ng tao sa social media. Nalalabuan lang ako kasi ano bang purpose, bakit in-announce mo? Para saan ba 'yon? Sabihin 9 years na with almost 500 employees. So, Dami, no? meron kaming Talagang big time to, Tito Casper, magpakatino ka na diyan. production area sa Isabela. Meron kami sa Pangasinan, meron kami sa La Union, meron kami sa Pampanga, Nueva Ecija, etc. etc. Lahat-lahat ng aming branches na production ng Easy Jersey nasa 30. Actually, to be exact, 33 kasi may ino-open pa kaming Antipolo, may open pa kaming Marikina, may kaka-open lang na Sambales. So, kumpara Wait, umaandar yung mo, sir, Wala kang seatbelt. 'Di ba? Ingat-ingat ka, sir, Baka ma-LTO ka. sa pagsikat ng aking business, hindi siguro kasi medyo okay din naman kami, saka hindi naman din ako naghahangad ng sobrang maging mayaman, no? Hindi naman. I mean, karapatan mo naman maghangad. Sorry, pero dating sa akin, pinaplastic tayo ni sir Na hindi,
Sino ba namang negosyanteng ayaw mong makilala yung business mo? Si Tito Norman lang naman ang kilala ko negosyante na hindi sinasabi ko anong business niya. Parang dinidefeat mo yung purpose ng pagbibusiness mo pag ganun eh. 'Di ba? Kasi nga ang hanap mo pagka nagnegosyo ka, lumawak ang reach. Kasi doon nabubuhay ang negosyo mo eh. Sa dami ng customers at client. Kaya medyo nalalabuan ako na habang yung ibang kumpanya gumagastos ng milyones sa advertising. Ito naman si Sir, hindi niya hangad ang pagsikat ng business. Well, observation ko lang naman yun, Medyo dumb lang kasi ang dating sa akin. Na nag-business ka pa, di ba? Yung mga naano ko nga sa marketing, halos mag-ubos na ng pera, mapansin lang yung negosyo eh. Magpagawa ng directional signage, tapos sasabihin mo, hindi mo hangarin ang sumikat ang negosyo. Ba? Well, kung ganun talaga, wala naman ako magagawa. Tsaka ba't nag-social media ka pa? Bakit gumawa ka pa ng social media page kung hindi mo hangad na Ewan. Basta maging okay lang yung business namin, yung family namin, masaya na ako doon. Ngayon, tungkol naman kay Casper, kung may kaso siya, na ganyan, bahala siya. Harapin niya yan. Pero kung tutulungan ko si Casper na umayos yung buhay niya. Tapos sabi niya, bahala daw, Kasama sa pag-ayos ng buhay niya yun yung sa kaso eh. Tapos sabi mo, bahala siyang harapin niya. 100%. Kasi nakausap ko rin yung tao. Baka hindi niya siya kilala rin. Pero nung personal ko siya kinakausap, naiintindihan ko eh. Yung ito, wait lang ha. Palaging ganyan yung dahilan eh. Bakit kilala nyo ba ng lubusan yung tao? Bakit kilala nyo ba ng lubusan? Hindi naman need na makilala ng lubusan yan eh. Sapat na yung pinagdadadaldal niyan sa social media at kung sino yung sinuportahan niya before. 'Di ba? Wala namang kinalaman yung personal na buhay niya dun eh. The fact na may ginawa siyang katarantaduhan sa social media, which is yung pagsuporta sa isang taong alam nyo na questionable, nakasangkapan siya sa pagsisinungaling. 'Di ba? Kasangkapan siya sa pagmumura. Tapos hindi nyo kilala yung tao. Bullshit, man. Ang kinikriticize dito yung ginawa niya sa publiko eh. Walang kinalaman dun yung personal na buhay. Kahit pa sabihin mong anak ni San Pedro yan sa tunay na buhay, hindi mo maalis yung fact na na maraming ginawang katarantaduhan yan sa social media. Kasama siya sa panloloko ng idol niya. Kailangan pa bang alamin natin yung personal na buhay niya? Hindi naman, ewan ko mo. Hindi naman yan kaso na halimbawa, hindi naman siya for example, ganito, nag-a-apply itong logic ni Sir. Halimbawa, hindi naman natin siya kilala, narinig lang natin yung balita sa kanya by ears. Hindi naman natin nakita. For example, may nagbalita sa akin alam mo ba yan, si Pedro? Masamang ugali niyan. Si Pedro ay isang taong plastic. 'Di ba? Tapos ako yung papagkalat ko, hoy, alam nyo ba, si Pedro, ang plastic pala niyan. Pero hindi naman natin kilala pa si Pedro, as in hindi natin totally nakikita sa public, Hindi naman siya social media personality. Tapos biglang na-encounter natin si Pedro, ayoko sa'yo, ka daw eh. Plastic ka daw na tao eh.
bastos ka daw, manyak ka daw eh. Daw, sabi nung ibang tao. Diyan nag-a-apply yung sinasabi ni sir na hindi nyo kilala yun ng personal yung tao. Kung halimbawa zero knowledge ka, narinig mo lang by ear, 'di ba? Pero Diyos ko naman, ang daming nakakapanood nung pinaggagawa nila ng idol niya. Yung the way niyang pinagmumura yung mga nasa munisipyo noon, yung nagbibidyo-bidyo, gago, gumagano-ganon pa si Casper noon eh. Kung paano niya tulungan yung idol yung kakasinungaling. Yung sa Isabela daw, ba't daw kini-question yung bahay? Eh, ang question daw doon, yung paramihan daw ng lupa. Parang pinalalabas niya na kinukonsinti niya pa yung pagsisinungaling ng idol niya doon. Di ba, men? Trabaho niya naman talaga sumama kay doon sa dati niyang amo. Trabaho niya yun. Trabaho niya bantayan yun. Pero wala naman siyang ginawang masama sa Kita mo? inyo. Wala daw ginawang... Kasama yan sa nanluloko sa audience. Ano ba, sir? Kailangan pa ba natin isa-isahin yung panluloko ng mag-amo na yan sa ano? Sa audience, tapos walang ginagawang masama sa inyo? Di ba? Wala naman din siyang kinuhang pera o ninakaw. Pinapansweldo nga yan. Galing sa ano eh. Ewan? Siguro nagkamali lang ng tao sinamahan. So, ako, hindi para... Ito yun, sir, no? Sabi nagkamali lang daw ng taong sinamahan. Ito na nga eh. Sige, alisin natin si Casper, no? Si Casper ay ano lamang, ang pinalalabas kasi ni sir, si Casper ay alalay lamang, hindi dapat siyang sisihin. 'Di ba? For the sake of argument, sige. Pero aware ka kasi na yung idol mo ay marami niloloko. 'Di ba? The fact na sumuporta ka doon at tumulong ka para palaganapin yung mensahe ng amo mo sa panloloko, liable ka nun. Alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung sinasabi ng amo mo eh. At kung halimbawa yung sinasabi ni Sir na wala naman siyang kasalanan yun eh, ano, may moral obligations kasi tayo na layuan yung mga bagay na masasama. Ako, syempre, tayo, hindi ko naman i-absolto ang sarili ko niyan. 'Di ba? Lahat tayo nakakagawa ng ganyan. Pero alam natin na yun ang dapat. May ideal na dapat gawin kasi eh. For example, ganito, no? Para bibigyan ko yung analogy. Kasi mamaya, ikaw din ba, Eka? Yung mga sinasamahan mo, nakakasigurado ka ba? Ganito kasi yan. Alam natin lahat na, let's say, halimbawa, may diabetes ka. Alam mo naman kasi ang ideal gawin ng isang diabetic na tao. Ano ba yon? Huwag kang kumain ng matamis. Mag-exercise ka. Pero kahit na alam mo yon, sometimes hindi mo ginagawa eh. Lalo na pag nandiyan na yung masarap na pagkain sa harap mo, di ba? Ang pinag-uusapan kasi natin, ideal gawin. Hindi natin pinag-uusapan dito na, kayo masama, ako banal. Alisin natin sa usapan yun kasi lahat naman tayo, katulad ng sinabi ni Sir kanina, lahat naman tayo nagkakamali. Diba? Kaya lang ang pinag-uusapan natin dito yung ideal gawin. Kaya nga katulad yung kay Tito Norms, ano bang ideal gawin doon kapag alam mo na nambubudol na yung amo mo, yung boss mo, susuportahan mo pa rin ba o iiwanan mo? Diba? Yun lang naman ang dapat tanungin kay Casper eh. Yun ang hindi ko naiintindihan kay Sir na hindi siya tumigil kaka-justify doon. Na kung tutuusin, kung ang layunin mo na tulungan si Casper, doon na lang.
'Di ba? Hindi mo na obligasyon yung pagde-defend kasi kay Casper. 'Di ba? Pero ginusto mo 'yan, eh syempre, may sasagot na tao sa 'di ba? Kasi nakikita ko dito nagiging affected ka na rin eh. Huwag mo naman kaming bubullshit na, ay hindi, wala lang sa akin yan. Kung wala lang sa'yo yan, dapat hindi mo pinapansin yan. 'Di ba? Eh syempre, affected ka rin siguro. Hindi rin naman kita masisi kasi masasakit din naman kasi yung mga sinabi sa'yo ng tao. Pero kung halimbawa eh hindi mo naman hangad na ano, hindi mo na sana pinablik yan. Yang ano mo kay Casper. Hindi ko kinokontrol siya ha. Hindi ko siya pinangungunahan. Pero kung ayaw niya ng ganyan, sana hindi niya pinablik. 'Di ba? Ayun, kung pinablik niya, eh talagang sasaluhin mo talaga yung hindi magandang sinasabi ng mga tao. Kasi ako, naranasan ko din yan eh. 'Di ba? Nung time na unang kakalabanin mo si Tito Norms, hanggang ngayon nga may naririnig pa rin ako na hindi maganda eh. Given na kasi yun. Lalo na sa social media. Siguro nagkamali lang ng tao sinamahan. So, ako, hindi para gamitin si Casper pagkakitaan. Well, sinabi ni Sir yun eh. On tutulong lang ako kay Casper para ma-redeem niya yung sarili niya, di ba? Malay mo, mas umayos yung buhay niya. Saka, si Casper mahilig din mag-basketball eh. So, ang balak namin, mag-basketball din at the same time. At the same time, ako wala na rin akong kasama bumabiyahe, which is kailangan ko rin may kasama ako. Kasi yung mga dati kong kasama, eh may sarili-sarili na ring business na Easy Jersey, which yung business namin. Kumbaga napaunlad ko, napaayos ko na rin. So project natin ngayon si Casper, eh, hindi naman ako nangangako na kung ano ang mangyayari, pero I will do my best and just be parang normal lang, di ba? Normal, nagtatrabaho siya and all, ganun, nagtatrabaho siya sa Easy Jersey. Bigyan mo ng policy na wag mag-social media. Suggestion lang. Ngayon, kung papayagan mo, di okay lang. Kasi yun na nakakasama eh. Maniwala ka sa akin, sir, hindi yan lulubayan ng tao kung lalo na't may trabaho, magyayayabang-yabang yan. Yun ang dapat niyang tanggalin muna sa sarili niya. Mag-focus siya dyan sa'yo. Iwanan niya muna yung social media life niya. Eh, kung gusto niya, ay di gawin niya. Di ba? Ganun lang, wala namang something special. Pero kung may gagawin kalokohan si Casper, ako number 1 magsasabi sa inyo. At no need. No need. Mas maganda sana na yung pagtulong mo sa kanya private na lang eh. 'Di ba? Hindi na nilalabas dapat yung ganyang bagay. Kung ako lang tatanungin ha. Kasi tingin ko mas dun matututo si Casper at dun talaga siya magbabago kapag walang kamerang nakaharap. Kasi every time na may nakaharap na camera dyan at may magko-comment dyan, ang tendency niyan, lalo niya lang i-justify yung mga pinaggagawa niya. Unlike yung kayong dalawa lang, pag nakikita mo siyang mali, oy bro, hindi maganda yan. Diba? Susundin ka niyan eh. Siyempre yung tao, ayaw, ma-pride din yun, ayaw niya mapahiya. Pagka nasa, ano, eh, yun ay diskarte nyo na. Diba? i-inform ko rin kayo. Pero so far, na nakikita ko sa usapan namin, wala naman ako nakikitang mali. And maayos naman yung tao. Maayos din siya mag-isip actually. Malamang, eh, siyempre, first time nyo may kailangan sa'yo eh. Kahit ako din naman, halimbawa ako'y mangungutang, alam ka mag-aangas-angas pa ako sa'yo. May kailangan ako eh. O kahit hindi naman utang, kahit ako'y mag-a-apply ng trabaho. 'Di ba? Alam ka namang angasan ko yung employer ko. Si Sir naman. Siyempre, magmamaamong tupa tayo. Pag matagal-tagal na tayo sa trabaho, tutubo na yung sungay natin. Ayun, siguro
makilala natin si Casper sa mga susunod na araw. And gusto ko rin mabago yung narrative no? Yung narrative ng kasama lang siya ni FLM, manloko, mambudol, whatsoever. Di ba? May knowledge ka rin pala kahit papaano. At alam mo naman ang panloloko at pambubudol ay hindi yan hindi yan biro-biro, seryoso yan. Kasi once na nanloloko ka at nambubudol ka, meron kang inaagrabyadong tao. Na contrary doon sa sinasabi mo kanina, sir, na wala namang ginagawang masama. 'Di ba? Kahit hindi siya yung nambubudol, kahit sabihin mong sa FLM lang yun nambubudol, the fact na sinusuportahan niya yung nambubudol na yun, masama na yun eh. 'Di ba? So mapalitan yung narrative na yun. Kasi for me parang totoong tao rin si Casper eh. Sabi niya, boss, may anak din kasi ako, may baby ako dalawa. Diba, naintindihan kita. Sige, tatry kitang tulungan. Basta magsasama ka sa akin, work tayo. Ganun lang, pasahurin kita daily. Kung anong kailangan mo, may pagkain naman dyan. Sagot ko na yan, walang problema. So, wala kang problema rito. Akong bahala. Yun lang. So, guys, sa mga lambabash, okay lang, no problem. Actually, Hindi siya okay. Sinasagot mo eh. Kasi kung sa totoo lang, sir, kung hindi ka affected dyan, hayaan mo sila. Huwag mo silang pansinin, di ba? Pero kasi, nagkakaroon ka ng time na sagutin itong mga to eh. Ibig sabihin, tinatablan ka din. Nakokompel kang sumagot eh. Ganyan din naman ako minsan, lalo na pagka bobong-bobo ako sa basher. Kahit pa sabihin nung iba na, huwag mo nang pansinin yan. Nakaka-compel kasi na sagutin. Di ba? napag-usapan na rin namin and we are ready for that. Because hindi mawawala yun, di ba? Correct, hindi naman mawawala yan. Yun lang guys, thank you. Thank you din. So, good luck, no? Sana maging seriously, sana maging matagumpayan. Pero, feeling ko mas magiging maganda if private mong tutulungan si Casper. Hindi na public. Well, nasa sa inyo pa rin yun. Suggestion ko lang naman yun eh. Diba? Malay ko lang ba kung interesado yung pakinggan yung suggestion ko. Pero, feeling ko yun ang mas maganda eh. Anyway, so yun lang naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.